welcome to our vlog. It's morning today and Daddy is going to work. And Alicia is here. Kargo, mommy. Kargo, mommy. Si Alicia ay gustong-gusto sumama mag-vlog. Say hi. Hi. Welcome to our channel. Please support my mommy. Hi. Say good morning. Oh, huwag mag-move. Again. Huwag ka mag-move. Wala nga. Touch nga lang yan eh. Work ngayon si Daddy, kaya nagpe-prepare ako ng pagkain niya. Ito lang ako ng ulam niya ngayon. And then, ito yung pagkain niya for work. Bakit ka umiiyak, ha? Oh, kumakain ka naman ng melon. At maulan kami ngayon. Nasa bahay lang kami. Si Kuya nanonood ng... Ano yan, nak? Avatar. So, bago ang lahat, please don't forget to subscribe my channel and then like and share my video para makikita din ng iba yung mga sinishare ko sa inyo. And please support my channel. Hindi na kailangan na hintayin nyo pa yung PR card kasi pagka i-PR nyo, meron sila ibibigay na letter. So, yun na yung magiging ninyo, proof na PR na talaga kayo. So, pagka-receive nyo yung letter na yun, pwede nyo nang ma-update lahat. Ang PR card kasi, it takes mga ilang buwan din, 1 month mahigit bago namin siya na-receive. So, kami, pagka-receive namin ng EcoPR is nag-update na kami kaagad. So, ang una naming in-update talaga is yung SIN namin. Kasi yun ang sinabi dun sa letter mismo. Meron kasi dun sa letter instruction ano mga dapat na i-update. So, SIN yung una namin in-update. Dati kasi yung SIN namin, nung temporary work permit pa lang kami, ay nagsisimula siya sa 9. Ngayon na PR na kami ay nagsimula na siya sa 6. So, ang Canadian baby namin is meron na siyang SIN din. Since na pinanganak namin siya, binigyan siya ng SIN. And then, itong panganay namin ay kasama namin siya sa Philippines. So, nung na-PR din kami is meron na din siyang SIN. So, pwede nyo siyang kuhanan ng SIN. Kailangan nyo lang siyang itago kasi hindi pa naman siya kailangan ngayon ng mga bata. Kailangan lang siya itago para pag if ever na gusto na nila mag-work or anong gagawin nila, magagamit na nila yon. So, ang SIN na yon ay yun na yung gagamitin namin hanggang sa pagtanda namin, hanggang sa mag-apply na kami ng citizenship, yun na yun. Hindi na siya magbabago, hindi na namin kailangan i-update yung SIN pag mag-citizen naman kami. So, ang second ay yung health card, provincial health card. Kami ay nandito kami sa Manitoba. So, ang pangalan ng health card namin is Manitoba Health Card. So, kailangan nyo din silang i-update kung ano yung status nyo na din. Kasi doon sa system nila is kung ano yung nilagay nyo na permit, binigay nyo na permit sa kanila is yun na yung magiging expiration. Kumbaga may expiration gaya nung yung una naming permit na pagpasok namin dito ay expire siya. So lagi namin yun ina-update kasi magno-notify sila na kunyari magpapa-check up ka, sasabihin nung sa clinic na pa-expire na yung yung Manitoba health card mo, mag-i-extend ka pa ba? Kasi kung hindi ka mag-extend, you need to pay this amount para sa check-up mo. Alam mo yung pag makita nila na expire na yung Manitoba, yung health card mo, kailangan mo na magbayad every check-up. So, hindi ko alam kung magkano ang bayad ng check-up kasi kinonsider lang ako noon kasi sinabi ko dun sa secretary ng OB ko dati na sabi ko nag-extend na kami, naghihintay na lang kami ng panibagong health card namin. So yeah, napaka-importante talaga na i-update natin kaagad yung health card
Lalo na pag may mga bata tayo, yung mga kailangan ng mga check-up, napaka-importante talaga. And lalo na ako ngayon is pregnant na naman. So, nung pagkakuha namin ng Eco-PR, nag-walk-in kaagad kami sa health card. Pwede naman siyang online, pero natatagalan lang ako sa proseso ng online. Kaya lagi kaming nag-walk-in din. So, ang third na kailangan ninyong i-update ay yung driver's license nyo. So, hindi ko alam kung same ba ng patakaran per province. Kasi nga, oo, nandito kami sa Manitoba. Ang tawag namin dito is MPI. So, ang kagandahan lang nung na-update na namin yung driver's license namin is qualified na kami dun sa winter tire program nila. Kasi nga, pag winter dito, kailangan natin magpalit ng winter tire. So, hindi naman siya required talaga na magpalit. Pero, mas maganda pa din na magpalit kasi nga for safety, ako, nagdadrive ako, yung car ko is naka-winter tire talaga yun. So, iba talaga yung diferensya pag hindi siya naka-winter tire. So, hindi din siya nire-require talaga. Pero, ang kagandahan lang is, yung asawa ko, kumuha siya ngayon ng winter tire. Yung winter tire na kinuha na namin is yung parang all season na siya. So, imbis na mapapamahal ka ng bi-weekly or monthly sa tire mo, mapapamura ka na pag sa MPI ka kumuha, like magbabayad ka na lang $20 per month, $35 per month. Yung sa asawa ko is truck kasi yung sasakyan niya, kaya medyo malaki yung tire, kaya ang binabayaran niya doon is I think $30. So sabi niya is ipapatong na lang yung $30 doon sa insurance namin doon sa MPI. So kahit na knowledge exam pa lang yung nakuha mo or meron ka ng driver's license, kailangan talaga natin i-update yung driver's license natin pag PR na tayo. So, pang-apat na kailangan ninyong i-update ay yung mga CRA account natin. Ang napansin ko, nung nag-update kami ng SIN namin mag-asawa is automatic siya. Hindi na namin nabubuksan yung CRA account namin. Yung CRA account natin ay napaka-importante kasi pag nag-open tayo nag-file tayo ng tax, yun ang ginagamit natin, o kung may makukuha man tayo mga something from government, doon din natin nakikita yung mga update. So, kung wala kayong record nung dati ninyong tax filing, wala kayong record nung paper na yon, kailangan nyo munang kunin yun, lahat ng information sa CRA account niyo, kasi nung tumawag ako sa CRA para sana i-ask ko kung paano ko i-update yung CRA account namin kasi nga PR na kami. Sabi niya, kailangan ko lang daw gumawa ng another account, bagong account na ang gagamitin is yung bagong SIN namin. So, sabi ko, bakit hindi ko na ma-open yung account ko? Sabi niya, kasi hindi na yun yung SIN ko. So, ang kailangan lang talaga is gumawa ng bagong account. So, buti na lang ay meron akong, yung accountant namin, nung nag-file kami this year, binigyan niya kami ng record nung mga importante na mga information dun sa mga na-file namin. So, pag nag-create kasi tayo ng account, meron doon silang itatanong na napaka-importante na kailangan magtugma dun sa dati mong na-file and then dun sa question nila. So, natago ko yung paper na yon. So, hindi ako nahirapan mag-create ng bagong account namin mag-asawa. So, hindi combine yung CRA account namin mag-asawa. Separate pa din siya. I don't know kung meron silang family account or something, pero separate lang talaga kami. Kasi iba-iba man yung SIN namin mag-asawa. So, yun. Tapos, nung naka-create na ako ng account ng CRA, meron lang silang pinadala na code sa address namin talaga. Kasi, para i-make sure lang nila na tugma yung address ko at saka yung doon sa account ko. And then, nung na-receive ko na yung code, tsaka ko na siya nilagay. And then, automatic na. Nakikita ko na lahat. Yung kung ano yung dati ko na account, nandun na di. Automatic siya na transfer na nung nag-create na ako ng bagong account. And lastly, number 5, ang kailangan natin i-update ay yung mga bank account natin. Kung student ka dati, gaya ng asawa ko, student siya dati,
ay nag-update na din siya ng account niya. Kasi naka-student bank account siya dati, and then ngayon is parang, ewan ko, paano yun na system sa bangko. Pero, ang namali lang kami is ginawa lang namin yun online. So, Scotiabank yung bank namin. Akala namin mag-asawa na pwede lang online. Pero yun pala is kailangan kang pumunta doon sa bank. Hindi ko alam kung pare-parehas pa every bank. Pero kahapon nagpa-appointment kami, tumawag din kami sa bangko. Kasi hindi na, nagtataka kami mag-asawa bakit hindi pa din na-update yung bank namin. So sabi nung nakausap namin na agent is kailangan namin pumunta doon. So nagpa-appointment kami. So pagka punta namin doon, kailangan lang nila yung Eco PR or PR card. So since nandito na yung PR card namin, yun na lang ang dadalhin namin. I don't know kung may mga magbabago or may mga benefits ba kami makukuha sa bank na PR na kami. Siguro wala siguro. Pero, yeah, kailangan lang talaga namin i-update yun para alam lang din ng bank na PR na kami. And then, yun lang. So, yun 5 na yun ang mga in-update lang namin. And so far naman is wala pa akong alam kung ano pa ang kailangan talaga i-update. And, ngayon na PR na kami, wala na kami dapat i-update talaga kahit na mag-apply na kami ng citizen kasi parang resident na talaga kami dito, as in resident na talaga. So sa wakas natapos din kasi gaya ng driver's license ko, ang dami ko talagang driver's license na card na kasi puro kaka-update. Oo nga pala, yung driver's license kailangan din magbayad ng $10 para padalan kanila ng panibagong card na pang PR na something ganun. So yeah, sa wakas, after 2 years and a half, PR na kami kasi napaka-hassle talaga. Ang daming kailangan i-update pag magbago yung status mo, yung mga ganon. So yun lang guys. So kung may mga tanong kayo sa mga ganon, just comment down below kasi ready kong isagot lahat yan. Kung ano yung mga tanong ninyo, sa mga kailangan ninyo i-update and everything, just comment down below. And please don't forget to subscribe my channel and share my video para naman may ibang makakanood ng video natin and ma-share ko din sa kanila yung mga kailangan i-update. And yeah, please support my channel and then don't forget to follow my Facebook page or Facebook account. And meron din akong TikTok, mga small ano pa lang ako, small pa lang yung mga social media account ko. Sana po ay supportahan nyo ako and yeah, tuloy-tuloy lang na pagsuporta. Salamat! Bye!